Mukhang hinahamon ni Rimulya ang taong bayan. Huwag mong subukan. Magsisira ang buhay mo sa Pilipinas natin. Kung nagawa ng mga Pilipino noong una, mag-people power Rimulya, magagawa rin ngayon ng Pilipino at mamamayan na patalsiking kayo sa pwesto. Biruin mo, ang blood control project na yan ang inaasahan ng mga Pilipinong mahihirap. Yan lamang ang inaasahan ng mga Pilipino para sila ay hindi malunod sa baha. Ninakaw ba ng mga politikong walang hiya? Ang kakapal ng pagmumukha nyo. Ang taong bayan walang tiwala sa House of Representatives. Bakit? Sila ang nag-iimbestiga sa kapwa nila buhaya. Kung seryoso si Bongbong Marcos sa pag-iimbestiga sa korupsyon, isang turo lang ni BBM, kulong ang mga putang inang kurakot na yan. Kaso, hindi siya seryoso kasi pati siya damay. Unang-una, Mr. President, House of Representatives, hukuman ang mga buhaya. Ipatawag ninyo si Martin Romualdez na House Speaker kasi yan ang buhaya sa Pilipinas. Kung hindi kayo duwag sa House of Representatives, bakit pamilya Diskaya lang ang tinatagdag ninyo? Kung gano'ng kabobo, yan, akalanin mo ang hinahanap ng taong bayan ay yung budget ngayong 2025 kung saan napunta. Ang hinahanap ni Congressman Abante na utak-ipon ay yung budget ng 2016. Maraming salamat kay Congressman Kiko Braga alias Pat. Kung hindi ka ba naman Congressman, kung hindi ka ba naman utak-ipon, bakit ang palpak na project ang hinahanap ng taong bayan na budget ay ngayong 2025 ang hinahanap mo ay nung nakaraang administrasyon? Bakit ko sinabi na si Congressman Abante ay utak-ipon? Dahil ang utak-ipon ay naghalawang tayo at pati utak na hindi na yung paghiwalay ng tama't mali. May punto. Habang ang mga Pilipino lumulusong sa baha, habang ang mga estudyante hindi makapasok sa eskwelahan dahil sa baha, yung mga anak ng kurakot ng politiko at anak ng mga kontraktor nasa ibang bansa ng napakasarap kumakain habang ang mga Pilipino ay walang makain. Wala nang pinakabubong administrasyon sa buong kasaysayan ng Pilipino kung hindi ang administrasyon ni Bongbong Bangag. Wala ka na ng utak, nagpapahandel ka pa sa asawang parang zombie maglagan. Saan ka nakakita ng presidente wala siyang masagot sa mga media na nag-i-interview sa kanya? Doon pa lamang alam na ng tao na ang presidente ay walang alam sa nangyayari sa mundo. Bakit ka tumakbong presidente kung hindi ka marunong magresolba ng problema ng bansa, Mr. President? Dapat nag-SK kanawag ka muna bago ka tumakbong presidente sapagkat hindi ka marunong magresolba ng problema dito sa ating bansa. Kaya dapat hindi pwede na matapos ang taon ito na hindi maikulong si Martin Romualdez, pati si Saldico at matanggal sa puso yung si Billy. Bakit? Noong mga panahon, sinasabi nila sila sumusunod sa bansa natin. Sumusunod sila sa due process ng ating bansa. Bakit si PRD pinakulong nang wala sa paglilitis? Bakit si Pastor Apollo si Kibuloy iba pinakulong din? Diba? Tapos pag yung tao magnanakaw sa gobyerno, wala lang. Hindi man ang pwede ikulong.
na pumasok sa isang grocery store, ang daming pera doon pero di piso hindi na binawasan. Ang kinuha lang niya, isang sakong bigas. Ikinulong ka agad. Pero pag politiko, nagnakaw ng bilyon-bilyon, wala man lamang napapanagot. Nagtatakpan! Yan yung dahilan kung bakit nila pinalitan ang Senate President. Yan yung dahilan kung bakit pinalitan ang Senate President at inalis ang Blue Ribbon kay Senator Blanqui Marcoleta. Bakit? Kasi natutumbok si Zaldico at ayaw ibangag na mahuli at makulong at magipit si Zaldico kagaya ng pamilya ni Skaya. Dahil pag si Zaldico nagipit, magtuturo at magtuturo yan ng mga kasama niya. Kaya pinalitan nila ang Senate President at ang Blue Ribbon para another resource person na naman, another tao na naman ang babagitin nila ng Davao. Mga kababayan, nagiging lang ng bago na ako. Thank you very much. Lumaban tayo hanggang sa muli. Huwag tayong sumuko. Mga Pilipino, huwag matapang sa comment section. Dapat maging matapang sa personal. Huwag tayo maging keyboard warrior. Dapat maging people warrior tayo. Hindi keyboard warrior. Matapang lang sa comment section. Dapat lumabas kayo at magsalita. Ibang grupo na tinatapunan sila ng mga dumit putik. Hindi po natin gagawin yung mga Pilipino sapagkat ang kalaban natin ay hindi ang mga pulis kung hindi ang mga politikong kurakot na kumakain sa kaban ng bayan. Mga kapatid kong Pilipino, Mr. President Martin Romualdez, Mr. Zaldico, hindi naniniwala ang taong bayan sa sinasabi ni Claire Castro na gumagawa ng malawakang investigasyon ang administrasyong ito. Mr. President, paano maniniwala ang taong bayan at ang Pilipino na may patutunguhan at may mapupuntaan ng investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa pagnanakaw? Nakakapagtaka mga Pilipino sa pangunguna ni Senate President G. Escudero at ang Blue Ribbon kay Blanqui Marcoleta na paamin nila si Diskaya na kasabwat sa pagnanakaw si Martin Romualdez at si Zaldico. Pagkatapos pinatawag si Congressman Toby at sinabi ni Congressman Toby na kasama si Zaldico at si Martin Romualdez sa pagnanakaw ng buwis ng bayan. Ang nakakapagtaka, matapos sabihin ng pamilya ni Skaya at ni Congressman Toby na sangkot si Martin Romualdez at si Zaldico sa pagnanakaw, ay nang gabing yun pinalitan nila ang Senate President. Bakit kaya pinalitan? Marami po ang gusto marinig doon. I-move natin ang mikropono papunta doon upang makapagsalita si Brother Park at na mapakinggan po ang kanyang boses. Unti-unti lang dyan ang mga vlog Park. Halika. Mr. Technical, i-move na namin ito. Kapiter, join us. Park, halika Park. Brother, sunod ka. Halika, brother. Mga kababayan, lalapit po tayo at dadali natin ang mahabot ito. Mga kababayan, si Kaya rin po ito. Mag-move na po tayo dito. Sorry, Mark, sorry. Hindi na makakapot. Mark, halika na. Mga kababayan, ready na natin ang pagkinan muna dito. Mga kababayan, pagkita, pagkinan muna natin dito. Ready na, wait, para sabay-sabay tayo. Okay, wait na.
O, hindi ko. Kaninang sinasabi ko, mga kapatid. Wala na tayong mic. Wala na tayong sound system. Siguro. Inuulit ko ang ating sinasabi kanina, mga kapatid, na hindi tayo naparito. Kagaya ng ibang mga grupo na tinatapunan ng putik, basura ang mga kapulisan. Sapagkat tayo ay naparito upang hindi labanan ang mga kapulisan kung hindi labanan ang korupsyon sa ating bansa. Hindi po pwede na matapos ang taong ito na hindi mapapanagot ang mga politiko kumain sa bayan ng tao. Hindi pwede na dumating ang December na mag-celebrate ang mga congressman, anak ng congressman at ang mga politiko na ang gagamitin nilang pera sa kanilang Christmas, sa kanilang party, sa kanilang bakasyon ay pera ng taong bayan. Hindi pwede na matapos ang administrasyong ito na hindi may pakulong si Martin Romualdez at si Sanico. Kami po ay nananawagan ni Mr. President Bongbong Marcos. Ano bang klaseng investigasyon ang kailangan ninyo? Hindi ba sinabi na ng Vizcaya family? Hindi ba sinabi na ni Congressman Tony na sangkot sa pagnanakaw si Sanico pati si Martin Romualdez? Anong investigasyon pa ba ang kailangan? Ang taong bayan, hindi naniniwala Bongbong Marcos na may patutunguhan at may mapupuntahan ang investigasyon ito. Paano naniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan ang investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno? Kaya ang taong bayan, Mr. President, pati dyan sa tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro, kung ikaw ay sinungaling, huwag mong inamay ang taong Pilipino. Hindi bobo ang mga Pilipino. Pinuhin mo, saan ba nanggagaling ang fake news, hindi ba sa tumami ng Pangulong Bongbong Marcos? Nung sinabi na sa kanyang zona na mahigit 5,500 ang flood control project ang natapos. Yan po ay sinabi ni BBM. Ngunit ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang 5,500 na project control dito sa bansa? Hindi kami maniniwala sa mga politiko at hindi kami maging sunod-sunuran sa mga congressman na walang ginawa kung hindi kainin ang pera ng taong bayan. Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Martin Romualdez, mahiya ka naman. Pati ikaw, Sanico, mahiya kayo. Pati sa mga anak ng kontraktor at politikong kumakain sa pera ng taong bayan. Pinuhin mo kung gaano kawalang hiya ang mga anak ng politikong kurakot pati anak ng mga kontraktor. Hindi sila nahihiya mag-flex ng mga kayamanan nila. Pero ang mga kayamanan yan ay galing sa ating mga Pilipino. Tignan nyo si Jela Alonte, pati si Clarin ko, kumakain sa ibang bansa, nagkakahalaga ng 759,000. Samantala ang mga Pilipino, may mga bata na tutulog na walang makain, may mga Pilipino lumulusong sa baha, habang ang mga politiko ay nagpapakasama. Mga kapatid kong Pilipino, lahat ng sangguniang kabataan
binyan sa matatamis na salita ng politiko at mga congressman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko merong sariling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi paamayin ang tendino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Tama? Kaya mga kababayan, hindi tayo susuko hanggat hindi makukulong si Martin Romualdez pati si Saldico at iba pang mga congressman na sangkot sa nagawan sa gobyerno. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Siya ang nagpapahintulot sa mga nagawan dito sa gobyerno. Kung gaano kawalang hiya ang gobyerno ito sa ating mga Pilipino. Pinababoy nila tayo. Tayo ay ginagawa nilang basura sa bansa na parang wala lamang sa kanila. Pag sila tumatakbo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. Tama? At dahil dyan, thank you very much. Mabuhay ang Pilipino. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 The people united will never be defeated! 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 Ayun! May isa pang volunteer na magsasalita. Okay, 3 seconds. Kaya, Mr. Marcos, magpahuway ka na sa Paway, Ilocos Norte. Pahawa ka naman, magpahuway ka na. Magdiskanso ka na sa Paway, Ilocos Norte. Maraming salamat. Apo, Ferdinand Marcos Jr. Nung makabalin na, at bumabakan, mangkasi kami, ikas na mga kababayan mo. Asla ni J.D. na Ilocos, na nakururay da, di aramid na kapagsyatan, di amin na Pilipino, regardless of their culture to their nations. Unity in diversity. Buhay ang taong bayan! Maraming salamat kay retired Colonel Kuntapay. At nakita ko na ang grupo ni retired General Felizardo Simoy. And of course, ang kinikilala na kapartner ni Tatay Digong at tagapagtanggol ng batas, kapayapaan at katarungan, kasama natin sila Tatay Rani mula sa Quezon City. Ayun! Mga kababayan, may magbibigay po ng mensahe bago po ang awitin ng ating mga mang-aawit at ng isang mga missionary. Gandang gawin po. Unang-una, nais kong batiin ang mga kababayan natin, si Eric, na nag-organisa sa pagkilos sa ito para tayo magsama-sama sa kalye at isigaw. Si Tatay Rani, mabuhay ka, Tatay! Para isigaw at atin pong ilahat kung gano'n na nauubos yung pasensya ng taong bayan sa mga nangyayari ngayon. Bibigyan ko lang kayo ng kaunting paalala. Siyempre pala, salamat din sa mga nagsiparito. Kasi pagka nagrarally yung kabila, sinasabi ng media, napakaraming tao. Pero ang kuha, puro close-up, dadalawang lang sila. Pero pagka tayo nag-rally, napakarami talagang tao. Kahit lagyan ng anong tawag doon, camera sa itaas. Anyways, gusto ko lang purihin
ang mga Pilipino sa kanyang pasensya. Sapagkat mayroong panahon sa ating kasaysayan na ating pong pinalayas ang tatay at ang pamilya ng diktatura Marcos. Ngunit ang sumunod noon, mga taon na wala ring pagbabago. Ang mga politiko, kanya-kanyang nakaw. Ang mga Pilipino na natiling tahimik at mapagpasensya. Dumating ang panahon na ating pong inihalal ang ating Vice Presidente. Yun ang gusto natin na mamuno. Pero nabalitaan na lang natin ang ating Vice Presidente tumakbo na lamang pangalawa at nagbigay daan sa isang Marcos Jr. At pagkatapos noon, sinuportahan natin dahil panawagan ng Vice Presidente, magkaisa tayo. Nanalo ang Marcos Sara Unity. Di pa nagtatagal. 3 taon ang lumipas. Nagkanakon na. Nawala na. Nasira ang unity. Nasira ang tiwala. Ang idinidikdik at pilit inilalagay, ginagawang pulutan, Sara Duterte. Pananagutan, ang sabi. Pananagutan. Pero ang mga magnanakaw, hindi nananagot, bagkus gumagawa ng investigasyon. Paano at kailan nangyari na ang mga nagnanakaw ay mag-iimbestiga sa kanyang krimen? Pwede ba yun? Umasa tayo noon. Nababawi ang Marcos. Kumahalal natin muli dahil wala naman tayong pagpilian. Kung maiahalal natin muli yung BBM na sinuportahan ng ating pangunahin at paboritong kandidato, baka bumawi. Baka bumawi. Baka linisin ang pangalan nila. Baka nga mali ang taong bayan. Baka nga mali ang kasaysayan. Pero ano nangyari? Lalo pong lumaki ang pagnanakaw. Nasira po ang tiwala. Ngayon, ang tanong ko lang sa kanya, dahil 3 taon po, wala nang nangyari. Ang tanong ko lang ganito, mahal na Pangulo, huwag kang tawagin na mahal, sige. Kaya galit yung mga tao. Mr. President! Merong kasabihan sa Ingles na ang sabi, Nakasuporta sa atin. ang sabi, atagaluin ko na lang. Ang problema, no? It rises and falls on leadership. Diba? Lahat yan, pwede nating imbestigahan, isisi sa kung sino, pero ang sabi, ang problema ay nasa liderato. Kung sino ang namumuno, siya ang may problema. Siya ang dapat na gumagawa ng solusyon. Ang masakit, baka ang ating Pangulo ang problema. Kaya walang nangyayari. Kaya ang tanong ko sa iyo, Mr. President, ninanakawan ko at patuloy na nananakawan ang sambayan ng Pilipino. Ang tanong ko sa iyo, paano mo kami ngayon gustong mag-react
Sabi nga ng mga nagsisipag-welga, nagsisipag-rally, inagahasa ang sambahayan. Ang tanong ko sa iyo, Mr. President, paano mo ngayon gusto mag-react ang sambahayan ng Pilipino? Sa ibang bansa, konti lamang, hindi kasing laki ng atin ang korupsyon. Pero nag-aaklas na at gumagawa ng karahasan ang mga mamamayan. Sa atin, gaya ng sinabi ko nung una, kapuri-puri po ang mga Pilipino na kayang magtiis ng matagal, kumikimkim ng galit, hindi nag-aaklas at mayroong sentido para mag-isip na dalhin na lamang natin sa lansangan yung ating mga damdamin at doon natin ipahayag. Mr. President, ang pakiusap ko po at panawagan at marahil ng buong sambahayan, isipin po ninyo mabuti. Aantayin po ba talaga ninyo na sa taong bayan manggaling ang reaksyon o ikaw na ang magkukusang gumawa ng solusyon? Maraming po salamat. Eric, maraming salamat. Ipahinga ang iyong lalamunan at hanggang magdamag ito hanggang 7 a.m. and then balik ulit tayo. Okay, Peter. Nagpapasalamat po kami kasi kanina may narinig ako ng ulati ng isang pari na nasa Cavite. Maraming salamat, Father, sa paglaho. Ngayon, magkakaroon ng mga maraming rally. Gusto lang namin kayong paalalahanan at sa mga rally na ginagawa namin, hindi po namin imbitado ang mga komunista. Hindi po namin sila kasama. At nananawagan ako at nagpapaalala kami sa mga estudyante ng Lasal Ateneo. Estudyante ng Lasal Ateneo UST. UP. Huwag po kayong sumama. Huwag po kayong sasama sa mga rally na imbitado ang Makabayang Black, ang Communist Party of the Philippines. No? Nananawagan kami, no? Sa mga kabataan. Nananawagan kami sa mga kabataan, lalo na yung mga kasapi, yung mga kabataan ng Akbayan. Yung mga kabataan nila Risa Hontiveros. Huwag po kayong sasama sa Makabayang Black. Okay? Paalala lang po. Salamat po. Salamat. Maraming salamat kay Peter Buto. Okay? Magandang gabi sa lahat. Bago ko sasabihin ang manifesto ng mga indigenous people, mga tribo, tayo muna ay kakanta ng bayan ko. Kakanta daw tayo ng bayan ko. Ang iba tinatawag nila, ibon man may layang lumipad. Pero ang title niya, bayan ko. Start tayo sa preach, ha? Kay sarap mabuhay. Wait lang, ayusin muna namin. At dahil hindi lamang microphone ang napapaos at si Kay Eric, pati ang recording napaos din. Okay.